At tayo ho'y nagbabalik dito pa rin sa programang Alamin at Pag-usapan. Ako pa rin ho yung lingkod Ferg Squario at ngayon nga ay katabi na natin. Makakasama na natin ang ating guest for today. Walang iba kundi si Sir Tom Fabio. Good morning, Sir Tom. Welcome back sa ating programa. Good morning mga ka-isla and sa lahat ng ating mga listeners and viewers ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Pag-usapan natin yung tungkol sa Baragatan 2025. Let's talk about yung doon muna tayo sa festival costume na nakuha mo. Dalawa ang nakuha mo, tama yes, ba? Yung champion and first champion at saka first runner-up. So kasi maganda rin yung yung festival costume talaga. Kuya, pakita mo yung festival costume dyan ni Rojas, yung blue, di ba? Dumaran yung blue. Dumaran yung blue. Rojas yung pangolin. Ay, tama. Yung pangolin na ganun, taray. Ay, tama. Yung pangolin na ganun, taray. Oo nga. Talagang naman din talaga. Talagang kapanapanalo rin naman talaga. Ikaw ang nag-ano conceptualize. Yes po. Actually, concept at idea ko po talaga yon yung mga costumes. And June 4 namin sinimulan gumawa. June 4, June 5, ganyan. And yun nga, right after ng awarding, pababa ko doon sa audience seats. May lumapit sa akin na press, in-interview ako, sabi niya, "Sir, anong sekreto?" Sabi niya, "Bakit hinakot niya na rin lahat?" Tapos sabi ko, yun, na nung nagko-conceptualize kami, sabi ko dapat kakaiba. Kasi karamihan yan, mag-Filipiniana, mag-gown. Sabi ko, ayoko nung sumabay doon. Sabi ko, gusto ko kakaiba. Tapos gusto ko may mechanical effect. So yun, yung kaibigan ko from Antique, talagang pinababa ko ng Palawan para matulungan ako doon sa concept ko na ma-achieve. Kasi sabi ko, kung dito lang, hindi ako makahanap ng tao na pwedeng tumulong sa akin. So why not i-maximize ko yung resources ko. Yun nga, pinauwi ko siya. Sabi ko, in-explain ko kung anong gusto ko mangyari. Tapos medyo sa isip ko parang imposibleng gawin kasi ako mismo wala akong idea kung paano ko siya ma-execute na come into life yung idea ko. So sabi niya sa akin, "Sir Tom, akong bahala." Kasi yun, na-amaze ako. Sabi ko nga sa kanya, napaka-henyo mo naman. Sabi ko, ini-imagine ko lang. Ikaw naman, nagawa ko kung paano talaga i-execute. Yes po. Kung gaano kaganda yung kasi wala pa siyang save pangolin. Yun talaga yung statement talaga. Actually po late ko na yun naisip na lalagyan namin ng save pangolin na statement kasi yun naman talaga yung purpose po, yung calling ng costume na yan kung bakit ko siya naisip na kasi may purpose. Yes. Hindi lang basta yung di ba? Nagkama pa ko sa ganyang idea kasi bago kami nag-start doon sa costume na may dumaan sa newsfeed po ng Facebook ko na yun nga yung mga na kulimbat na mga pangolins na ganyan. Di ba po? Yun yung meron parang bakit ko siya naisip. Kawawa naman yung mga pangolin kasi nasa loob ng mga parang ang dami-dami. Actually po yun talaga yung reason. Samantalang extinct na sila, di ba? Yes. Makita nyo talaga mukhang pangolin din naman talaga. Yes po. Actually po yung dalawang costumes parang 8 to 10 na tao yung nagtulong-tulong para mabuo yan. Yes, para may habol namin sa deadline ng costume competition. Deserve din talaga. So nakuha mo yung champion tapos first runner-up. Tapos pabiro kong sinabi. Nung in-interview ka? Pabiro kong sinabi na, sabi ko, alam niyo po kung anong pinakasekreto talaga para manalo? Gumastos ka ng higit sa premyo. Ayun lang, diba? Kasi hindi po, yung mga tao, mag-PPM lang sa akin, baka naman, or baka sana naman, all, hindi naman sana all yun. Iniisip nila kasi, malaki yung prize. Hindi nila iniisip pero na malaki nila pinuhunan ko. Sa pangguli na ginawa mo rito, tapos yung mabitin talaga. Yes po. Sa totoo lang bitin po. Oo. Malaki lang pakinggan yung premyo, pero kung isipin mo yung pinuhunan naman. Yan yung palang kaagad para magawa mo yan, yung mga materials na gagamitin mo dyan para mabuo ito at masuot ng isang magandang babae na maganda pa rin ang datingan, di ba? And imagine niyo po, lahat ng tao na tumulong sa akin, hindi lang po yung mga candidates na naka-in-house lahat sa bahay. Ako lahat ang nagpapakain na. So, yun ang kinagandaan sa'yo talaga. Talagang you're in the go talaga na parang yun ang goal natin, lalaban tayo at kumaga naka-fight mode kayo eh. Yes po. Ang mindset ko kasi kuya is, sabi ko, kung sasali ako, siguro din ko mananalo ako.
Kasi, yung pera na gagastusin mo, pera lang yan eh. Mm-mm. Kikitain ko ulit. Mm-mm. Pero yung honor na makukuha ko pag nanalo ako, lifetime yan. Ayun, tama. Hindi yung matutumbasan ng halaga ng pera. Magandang mindset. Yes po. Diba? Kasi kung halimbawa sumasali ka tapos sa pera lang ang nakatutok sa iyo, parang Correct. ang gagawin mo talaga is Titipirin mo. Kasi Hindi ka rin mananalo. Oo, kasi kung ito lang yung premyo, dapat hanggang dito lang para kung sakaling manalo man ako, meron pa akong Correct. kikitain. Pero kung halimbawa ang gusto mo manalo, nababaliwala mo yung premyo kasi Correct. gusto mo manalo eh. Yung karangalan ang habol mo Yes doon. po, yun talaga. Bonus na lang yung papremyo para maibalik din yung nagastos. So, minsan nga kulang pa. Kulik pa. Oo. Ay yung ano naman, paano yung ano naman ang opinion mo rito na halimbawa nagsabi, dapat dito lang sa taga-Palawan yung lang yung dapat na gumagawa o yan, di ba? Kasi parang hindi naman daw hindi naman daw taga-Palawan na yung gumawa. Katulad na sinabi, you invited someone na marunong din sa mga ganyan. Actually, kuya, ang stand ko dyan, una, idea ko yon, concept ko, and wala naman nakalagay sa guidelines na bawal mag-outsource ng galing ibang probinsya. Walang nakalagay sa guidelines na bawal ka magpatulong. So, ibig sabihin pala, ako bilang designer, hindi na ako makakagawa ng costume kasi nga, syempre, bulag yung kabila kong mata, bawal akong yung muko at bawal magbuhat dahil may brain aneurysm ako. So, ang gagawin ko is mag-outsource talaga ako ng tutulong sa akin para ma-come into life nga yung idea na meron ako. So, as long as wala akong nilabag sa guidelines, hindi ako apektado kung ano man ang sabihin ng ibang tao. Tama. And also, parang I don't think na lilimitahan natin yung ating kakayanan dahil lang doon. Kasi kumbaga, yes, you have the idea, pero kailangan mo pa rin talaga someone na magtutulong sa iyo. And there's nothing wrong with it, di ba? Hindi natin dapat yung gawa ng kwento na hindi kasi kami lang ang nag-isip, kami rin ang gumawa. That's your choice, di ba? Pero kung gusto mo talaga na mapaganda and you bring out kaya sabi mo, to bring to life your idea, kailangan talaga natin ng mga taong makakatulong sa atin. Yung may mas advanced sila na, ganito kasi ginagawa dyan, di ba? Imaginein mo kung hindi tayo gagawa ng ganito, paano tayo grow as a designer? And nakakatawa din isipin kasi, di ba, sasabihin ganun, yung gumawa hindi taga Palawan. Yung mechanical lang naman namin ang hindi taga Palawan. Hindi naman lahat yun kami nagugupit-gupit. At dito ginawa, hindi yun parang in-order na galing doon na buo na. Yun mismo yung punto ko. Hindi nga ako umaangal. Yung iba, in-order lang naman sa Shopee, nilagay lang doon sa costume. Gawang Palawan ba yun? Di ba? Oo, tama din naman. So, ang maganda doon is yung idea, yung sa'yo yun. Yes. It's your intellectual property. Nagpatulong ka lang sa mga iba para lang make it come to life. Hindi ko talaga pinatulan ko kasi alam ko pinagpaguran namin, pinaghirapan namin yung costume. Okay. Now, hindi lang inyo nakuha mong champion para kasi Nara, ang dami mo nakuha yung mga champion, di ba? Ang dami ko sinalihan. Correct, ang dami mong sinalihan, in fairness, ha? So, doon sa, sa design, iba kasing sa designer, di ba? Yes, iba yung po. sa designer. Yung judging po lang sa designer, nasa backstage. Okay. Chinek nila kung paano yung details, paano yung concept, kung malinis yung pagkakagawa. So, yung sa Best in Festival costume naman, judging nila ay sa stage. Binase nila po yun sa kung paano dinala ng kandidata yung costume. Okay, so yun yung premyo na binanggit ko kanina. Yes, premyo yun ng kandidata. Yes po. Pero magkano yung premyo ng designer? Sa champion po is 20,000 din po. Parang pareho lang. Yes, so parang po. yung modelo, pag nanalo siya 20,000, Yes, tapos 10,000 and 5,000 din. Yes, po. Ay, ang galing. Grabe talaga. Alam mo kaya talagang ang Mutya ng Palawan, kaabang-abang year after year after year, di ba? Laging merong mga magreklamo, meron din hindi talaga yung angat. Oo, di ba? Hindi mawala-wala. Kasi nga, siguro I think it's part of the whole game, di ba? Kasi yung drama. Part of Filipino culture. Yan natalo, dinaya. Correct, oo. So parang hindi matanggap siguro na parang ano ba to, ganun. And